Sige na, Bella. I miss you too. Oh, Mama Ja. Mama Ja. Ang mga salitang iyon, kahit pabulong, ay parang kulog na dumagundong sa pandinig ni Elara. Nakatayo siya sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng kanilang silid. Hindi makagalaw, hindi makahinga. Naramdaman niya ang malamig na paggapang ng kaba mula sa kanyang talampakan paakyat sa kanyang batok. Ang cellphone na hawak ng kanyang asawang si Marco ay dahan-dahang bumagsak mula sa pagkakatakip sa bibig nito. At sa isang saglit, sa salamin ng cabinet, nagtama ang kanilang mga mata. Mabilis na pinatay ni Marco ang tawag. "Hon? Kanina ka pa dyan?" Tanong nito, pilit na ngumingiti. Pero alam ni Elara ang kaibahan ng ngiting totoo sa isang ngiting nagkukunwari. "Hindi, kararating ko lang." Pagsisinungaling niya, ang boses ay halos hindi lumabas. May kailangan ka ba?" "Wala naman, client lang, nangungulit." Sabi ni Marco, sabay suklay sa buhok gamit ang mga daliri. Isang kilos na ginagawa lang nito kapag ninenerbiyos. "Mag-aayos na ako. May importante akong meeting." Tumangulang si Elara at pumasok sa banyo. Iniwan si Marco na nagmamadaling magbihis. Isinandal niya ang likod sa malamig na pinto. At doon, sa wakas, pinakawalan niya ang hiningang kanina pa niya pinipigilan. "Bella, Isabel, ang best friend ko? Hindi, hindi maaari. Baka nagkakamali lang siya ng dinig. Baka ibang Bella." Pero ang init sa boses ni Marco, ang paraan ng pagsabi nito ng "I miss you too." Iyon ang hindi kayang ipagkamali ni Elara. Ilang linggo ng ganito. Ang mga gabing ginagawang araw ni Marco sa opisina, ang mga business trip na biglaan, ang cellphone na laging nakalock at dinadala kahit saan, at si Isabel, ang matalik niyang kaibigan, na bigla na lang naging mailap. Laging maraming dahilan kapag niyayaya niyang lumabas. Pinilit niyang iwaglit ang mga pagdududa. Pinaniwalaan niya ang bawat paliwanag. Pero ang narinig niya ngayon ay parang gasolinang ibinuhos sa nagbabaga ng paghihinala. Lumabas siya ng banyo. Naabutan niyang isinusuot ni Marco ang kanyang paboritong Amerikana. Lumapit si Elara. Inayos ang kwelyo nito. "Saan ba ang meeting mo?" tanong niya. Sinisikap na maging normal ang tono. "Sa Makati lang, Han." "With a new investor?" Sagot nito. Hindi tumitingin sa kanyang mga mata. Hinalikan siya nito sa noo. Isang halik na dati nagpapakalma sa kanya, pero ngayoy parang yelo na dumampi sa kanyang balat. Nang makaalis si Marco, hindi mapakali si Elara. Naglakad-lakad siya sa loob ng kanilang malaking bahay, isang bahay na binuo nila mula sa pangarap, pero ngayoy parang isang malamig na hawla. Napadpad siya sa kanilang study room. Sa ibabaw ng mesa ni Marco, may nakakalat na mga papeles. At sa ilalim ng isang folder, isang piraso ng resibo ang nakausli. Resibo mula sa Valentinos, isang mamahaling Italian restaurant kung saan sila nag-celebrate ng kanilang huling anibersaryo. Ang petsa, noong nakaraang linggo. Ang araw, kung kailan sinabi ni Marco na may business trip siya sa Laguna. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa resibo. Bahagyang binura ang tinta ng nakasulat na halaga, 2,800 piso. Sapat para sa isang romantikong hapunan, para sa dalawa. Doon na gumuho ang lahat ng pagtanggi sa kanyang isipan. Ang tawag, ang resibo, ang mga kasinungalingan. Pumunta siya sa kanilang kwarto, sa harap ng salamin. Tinitigan niya ang sariling refleksyon. Ang babaeng nakatingin pabalik ay may mga matang pagod at puno ng sakit. Sino na siya? Saan na napunta ang masayahing Elara na pinakasalan ni Marco 5 taon na ang nakalipas? Binuksan niya ang kanyang drawer at kinuha ang isang maliit na bagay.
Isang mamahaling lipstick, kulay pula, ang paborito niya. Regalo sa kanya ni Marco noong kaarawan niya. Sabi mo, ito ang kulay na nagpapaalala sa'yo kung gaano ako katapang. Bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang gintong sisidlan nito. Isang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desperadong plano. Mapanganib. Pero ito na lang ang natitira niyang paraan para malaman ang katotohanan. Kung magkakamali siya, handa siyang lumuhod at humingi ng tawad kay Marco. Pero kung tama siya, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Hinintay niya ang pagbabalik ni Marco ng gabing iyon. Hindi siya natulog. Bawat tunog ng sasakyan sa labas ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Hating gabi na nang marinig niya ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Marco. Mukhang pagod, pero may kakaibang saya sa kanyang mga mata. Gising ka, papalahon, sabi nito. Hindi ako makatulog. Hinihintay kita, sagot ni Elara. Ang boses ay kalmado sa kabila ng rumaragasang kaba sa kanyang dibdib. Kamusta ang meeting? Okay naman. Looks promising, sabi ni Marco. Sabay hubad ng kanyang Amerikana at isinampay ito sa isang silya. Ito na. Tumayo si Elara. Ako na ang maglalagay niyan sa closet. Alok niya, kinuha ang Amerikana. Habang naglalakad siya patungo sa closet, nanginginig ang kanyang mga kamay. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang pulang lipstick. Dahan-dahan, halos hindi humihinga. Maingat niyang ipinasok ito sa panloob na bulsa ng Amerikana ni Marco. Isinabit niya ang damit sa closet at humarap sa asawa na nakaupo na sa gilid ng kama. Ngumiti siya. Isang ngiting mapait. Sa kanyang isip, isang dasal ang paulit-ulit niyang binibigkas. Sana, nagkakamali lang ako. Ang sumunod na araw ay ang pinakamahabang araw sa buhay ni Elara. Ang bawat segundo ay parang isang oras, at ang bawat oras ay parang isang buong araw. Habang nasa opisina siya, hindi niya magawang mag-focus. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang eksena kagabi. Ang nanginginig niyang mga kamay habang ipinapasok ang lipstick sa Amerikana ni Marco. Anong oras ito uuwi? Anong magiging reaksyon nito? Mahahalata kaya nito? O baka naman hindi? Baka bukas, pagbukas niya ng closet, nandoon pa rin ang lipstick sa bulsa, hindi nagalaw, at mapapatunayan niyang isa lang siyang asawang paranoid at praning. Sana nga, gaano na lang. Dasal niya, mas gugustuhin niyang maging katawa-tawa sa sarili niyang mga hinala kaysa harapin ang katotohanang sinisira na siya. Nang hapon na iyon, umuwi siya ng maaga. Naghanda siya ng paboritong pagkain ni Marco. Inayos niya ang bahay. Inayos niya ang sarili. Nagsuot siya ng magandang bestida at bahagyang nag-ayos ng mukha. Gusto niyang kung haharapin man niya ang katotohanan, haharapin niya ito ng buo bilang ang asawa na ibinigay ang lahat. 8:00 ng gabi. Walang Marco. 9:00, wala pa rin. 10:00, isang text message ang dumating. Han, traffic, malapit na ako. Pero alam ni Elara ang ibig sabihin ng traffic na iyon. 1 oras, 2 oras, minsan 3 oras na palusot. Nag-umpisa nang manlamig ang pagkain sa mesa. Nag-umpisa na ring manlamig ang pag-asa sa puso niya. Halos hating gabi na nang marinig niya ang tunog ng sasakyan ni Marco sa garahe. Mabilis na tumibok ang kanyang puso. Ito na. Handa man siya o hindi, ito na ang katapusan ng paghihintay. Pumasok si Marco sa pinto, mukhang pagod. Nang makita siya nito sa sala, bahagya itong nagulat. Hon, bakit gising ka pa? Et bihis na bihis ka, sabi nito. Pilit na ngumingiti. Hinitay kita. Nagluto ako, sagot ni Elara. Ang boses ay kalmado. Lumapit si Marco at hinalikan siya sa pisngi. Amoy alak. Hindi malakas, pero nandoon. At may iba pa siyang naamoy. Isang pamilyar na pabango.
Ang pabango ni Isabel, parang may kung anong malamig na bagay ang biglang ipinasok sa kanyang sikmura. Pagod na ako, hon. Bukas ko na lang kakainin yan, ha? Sabi ni Marco, sabay hubad ng kanyang Amerikana at padaskol na inilapag sa sofa. Aakyat na ako. Teka, pigil ni Elara. Napahinto si Marco at lumingon. Ako na ang mag-aayos niyan. Sabi ni Elara. Tinuturo ang Amerikana. Lumakad siya palapit. Kinuha ang damit. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Huminga siya ng malalim. Una niyang kinapa ang panloob na bulsa. Wala. Wala ang lipstick. Napapikit siya. Inaasahan na niya. Pero masakit pa rin. Pagkatapos, tiningnan niya ang kabuuan ng damit. At doon, sa may kwelyo, nakita niya ito. Hindi isang halik. Hindi isang malinaw na marka. Pero, isang bahid. Isang bahid ng pamilyar na kulay pula. Ang pula ng kanyang lipstick. Ang pula ng kataksilan. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Marco, tawag niya. Ang boses ay basag. Ano to? Itinaas niya ang Amerikana. Itinuro ang mantsa. Tumingin si Marco. Sa isang saglit, nakita ni Elara ang gulat sa mga mata nito. Pero kasing bilis ng kidlat, napalitan iyon ng galit. Isang galit na hindi pa niya nakikita dati. Ano yan? Baka dumi lang yan. Hindi ito dumi, Marco. Alam na alam ko kung ano ito. Giit ni Elara. Nararamdaman ang pag-akyat ng sarili niyang galit. Saan ka galing? Sinong kasama mo? Ano bang pinagsasasabi mo, Elara? Pagod na pagod ako galing sa trabaho, tapos ito ang aabutan ko sa'yo? Ganyan ka na ba talaga, kapraning? Huwag mo akong tawaging praning. Nakita ko. Narinig ko kayo ni Bella. Si Bella na naman! Kaibigan mo yon, Elara. Pamilya ang turing natin sa kanya. Tapos dudumihan mo ang pangalan niya ng dahil lang sa walang kwenta mong selos? Bumukas ang pinto sa likod nila. At doon, nakatayo si Isabel. Umiiyak, nakaputing blouse ito, at sa may balikat nito, may kaparehong-kaparehong mantsa ng pulang lipstick. Natigilan si Elara. Napatingin siya mula kay Isabel, patungo sa Amerikana ni Marco, pabalik kay Isabel. Hindi maintindihan ng kanyang utak ang nangyayari. Marco, Elara. Anong nangyayari? Tanong ni Isabel. Ang boses ay nanginginig. Sinundan na kita, Marco. Kasi sabi mo lasing ka. Nag-alala ako. Tapos ito? Lumapit si Marco kay Isabel. Inakbayan ito. Hinarap siya, si Elara. Kita mo na? Kita mo na ang ginawa mo? Sabi ni Marco. Ang bawat salita ay parang suntok. Kanina, sa opisina, bago ako umuwi, niyakap ako ni Bella. Nagpapasalamat dahil tinulungan ko siya sa isang problema. At ikaw, Elara, anong ginawa mo? Sinadya mong lagyan ng lipstick ang damit niya para palabasin na may ginagawa kaming masama, di ba? Hindi totoo yan. Halos pabulong na sabi ni Elara. Anong hindi totoo? Umiiyak na sabi ni Isabel. Nakita ko kanina, noong nag-usap tayo sa mall. Pasimple mong pinunasan yung lipstick mo sa balikat ko. Akala ko aksidente lang. Pero plano mo pala to. Bakit, Elara? Bakit mo to ginagawa sa akin? Sa amin? Gumuho ang mundo ni Elara. Ang plano niya. Binaliktad nila. Ang patibong niya. Siya ang nahuli. Tiningnan niya si Marco. Naghahanap ng kahit katiting na pagdududa sa mga mata nito para sa kanya. Pero wala. Ang nakita lang niya ay galit. Pagkasuklam. Umalis ka muna. Bella, ako nang bahala dito. Sabi ni Marco kay Isabel. Ang boses ay malambing. Pero, Sina, tumango si Isabel. Binigyan si Elara ng isang huling tingin na puno ng sakit at tagumpay. Naiwan silang dalawa ni Marco sa nakabibinging katahimikan.
Lumapit si Marco. Kinuha ang Amerikanang hawak niya. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. Na para bang isa siyang basura. Kailangan mo ng tulong, Elara. Sabi nito. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Hindi ka na nag-iisip ng tama. Pagkasabi noon, tinalikuran siya nito at umakyat sa hagdan. Iniwan siyang nakatayo sa gitna ng sala. Napayuko si Elara at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na naglagay ng lipstick sa Amerikana. Ang mga kamay na dapat sana'y maglalantad ng katotohanan. Ngayon, ang mga kamay na iyon ay parang mga kamay ng isang sinungaling, ng isang baliw. Nagsimula siyang magduda. Ako nga ba ang may gawa? Baka nga nababaliw na ako. Ang mga sumunod na araw ay naging isang malaking bangungot kung saan si Elara ang bida pero wala siyang sariling linya. Naging hangin siya sa sarili niyang pamamahay. Isang multo na gumagalaw pero hindi nakikita, nagsasalita pero hindi naririnig. Si Marco ay halos hindi na siya kinakausap. Ang mga sagot nito ay laging matipid at malamig. At si Isabel, sa ngalan ng pag-aalala sa kanya, ay halos araw-araw nang nasa bahay nila. Isang umaga, habang nagtitimpla siya ng kape, naabutan niya ang dalawa na nag-uusap sa may hapagkainan. Hindi siya pinansin na para bang isa lang siyang kasambahay na dumaan. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa kanya, Bella. Narinig niyang sabi ni Marco. Ang boses ay puno ng pagod. Gabi-gabi, tinitingnan ko siya. Baka kung anong gawin sa sarili niya, kailangan niya ng propesyonal na tulong, Marco. Sagot ni Isabel. Ang boses ay malambing at puno ng pag-unawa. Hinawakan nito ang kamay ni Marco na nasa ibabaw ng mesa. Hindi ito biro. Ang paranoia, ang delusions, nakakatakot. Nabitawan ni Elara ang hawak na tasa. Tumalsik ang mainit na kape sa sahig. Isang tunog na bumasag sa kanilang pag-uusap. Napatingin ang dalawa sa kanya. Walang gulat, walang pag-aalala. Tanging inis at awa ang mababasa sa kanilang mga mukha. See what I mean? Bulong ni Marco kay Isabel. Sapat lang para marinig niya. Hindi makapagsalita si Elara. Pinulot niya ang mga basag na piraso ng tasa. Nanginginig ang mga kamay. Naramdaman niya ang matalim na kirot sa kanyang daliri. Sugat, dumudugo, pero mas masakit ang sugat sa loob ng kanyang puso. Ang mga salitang paranoia at delusions ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Paulit-ulit, sinisira nito ang natitira pa niyang tiwala sa sarili. Baka nga tama sila. Sabi ng isang bahagi ng kanyang utak. Baka nga nababaliw na ako. Ang huling dagok ay dumating makalipas ang 1 linggo. Habang naglilinis siya ng bodega, may nakita siyang isang malaking itim na trash bag. Dahil sa bigat nito, binuksan niya para tingnan kung ano ang laman. Mga gamit niya, mga lumang album, at sa ibabaw ng lahat, ang wedding portrait nila ni Marco. Basag ang salamin nito. Ang nakangiting mukha nilang dalawa ay may bahid ng natapong kape at kung ano-anong dumi. Parang sinaksak ang kanyang puso. Hindi lang ito pagtatapon ng gamit. Ito ay pagbubura. Pagbubura sa kanya. Sa 5 taon nilang pagsasama, hindi na niya kaya. Binitiwan niya ang lahat. Hindi siya nag-impake. Hindi siya nag-isip. Tumakbo lang siya. Tumakbo siya palabas ng bahay. Palayo sa malamig na hawlang iyon. Wala siyang patutunguhan. Naglakad lang siya ng naglakad. Habang ang mga imahe ng basag na litrato, ang mga salita ni Isabel, at ang malamig na tingin ni Marco ay paulit-ulit na sumasaksak sa kanyang isipan. Nagsimulang pumatak ang ulan. Maliliit na ambon lang noong una, na parang nakikidalamhati sa kanyang kalungkutan. Pero habang tumatagal, lumalakas ito. Bumubuhos na parang galit na kalangitan.
Basa na ang kanyang damit, basa na ang kanyang buhok, pero hindi niya alintana ang lamig. Ang tanging nararamdaman niya ay ang sakit, isang sakit na napakatindi na parang pinipiga ang kanyang buong pagkatao. Sa wakas, napagod ang kanyang mga paa. Napadpad siya sa isang parke. Walang katao-tao dahil sa lakas ng ulan. Naupo siya sa isang basang bench sa ilalim ng isang puno at doon, sa wakas, bumigay siya. Humagulgol siya. Isang iyak na walang tunog, pero puno ng lahat ng sakit, lahat ng pagkabigo, lahat ng tanong. Iniyak niya ang kanyang nasirang tiwala, ang kanyang nawalang pagmamahal, at ang kanyang nawawalang sarili. Sino na siya ngayon? Isang asawang bigo? Isang kaibigang pinagtaksilan? O isang babaeng nababaliw? Sa gitna ng kanyang pag-iyak, sa kabila ng nanlalabo niyang paningin dahil sa pinaghalong luha at ulan, may naaninag siyang isang anyo. Isang lalaking nakatayo sa ilalim ng isang malaking puno sa di kalayuan, may hawak na itim na payong. Nakatingin ito sa kanyang direksyon. Hindi niya maaninag ang mukha nito, pero naramdaman niya ang mga mata nito. Walang panghuhusga. Tila ba may pag-unawa. Ipinikit na lang niya ang kanyang mga mata, sumusuko na sa pagod at kalungkutan. Wala na siyang pakialam kung sino man ang taong iyon. Wala na siyang pakialam sa mundo. Gusto na lang niyang mawala. Ilang sandali pa, naramdaman niyang tumila ang ulan sa ibabaw niya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Isang lalaking nakauniporme ng driver ang nakatayo sa harap niya. May hawak na payong para hindi siya mabasa. Hindi ito ang lalaking nakita niya kanina. "Ma'am, pinabibigay po ni sir," sabi ng lalaki. Ang boses ay magalang. Inabot nito sa kanya hindi lang ang payong, kundi pati na rin ang isang maliit at makapal na card. Tiningnan ni Elara ang card. Walang pangalan. Walang numero ng cellphone. Ang nakasulat lang ay pangalan ng isang kumpanya, LCS Consulting, at isang address sa Makati. "Sinong sir?" tanong ni Elara. Ang boses ay paos. "Pasensya na po, ma'am. Ang bilin lang po niya ay ibigay ito sa inyo kapag medyo kalmado na kayo." Pagkasabi noon, magalang na tumango ang driver. Iniwan sa kanya ang payong at mabilis na umalis, nawala sa dilim at sa patuloy na pagbuhos ng ulan. Naiwan si Elara sa ilalim ng payong, hawak ang card. Isang munting piraso ng pag-asa sa gitna ng kanyang pagbagsak. Hindi alam ni Elara kung gaano siya katagal nakaupo sa bench na iyon. Sa gitna ng parke, hawak ang payong at ang business card. Nang sa wakas ay tumila ang ulan, ang tanging liwanag na lang ay mula sa mga poste ng ilaw na nagbibigay buhay sa mga basang dahon at bangketa. Nanginginig sa ginaw at sa gutom, pinilit niyang tumayo. Ang card sa kanyang kamay ay tila isang maliit na angkla sa gitna ng rumaragasang dagat ng kanyang buhay. Wala siyang ibang mapupuntahan. Ang mga kamag-anak niya ay nasa probinsya. Ang mga kaibigan niya, sino pa ba ang mapagkakatiwalaan niya bukod kay Isabel? Naglakad siya hanggang sa makakita ng isang maliit na motel. Gamit ang natitirang pera sa kanyang wallet, kumuha siya ng isang kwarto para sa isang gabi. Sa loob ng maliit at simpleng silid, sa harap ng isang lumang salamin, muli niyang tinitigan ang sarili. Ang babaeng nakatingin pabalik ay gusot ang damit, magulo ang buhok, at may mga matang mugto sa kaiiyak. Mukha siyang talunan. Mukha siyang sawi, pero sa ilalim ng lahat ng iyon, may nakita siyang isang kislap, isang maliit na ningas ng paglaban. Hindi pa ito ang katapusan. Bulong niya sa sariling refleksyon. Hindi ako baliw. At hindi ako talunan. Kinabukasan, gumawa siya ng isang desisyon. Nag-abang siya sa isang coffee shop malapit sa kanilang subdivision. Nang makita niyang umalis ang sasakyan ni Marco, alam niyang wala ito sa bahay. Ito na ang pagkakataon niya. Mabilis siyang umuwi. Ang bahay na dati puno ng init at pagmamahal
ay tila isa ng museo ng mga alaala, malamig at walang buhay. Hindi siya nagtagal, kumuha lang siya ng isang maleta, ang laman, mga damit niya, mga importanteng dokumento at wala nang iba. Bago siya umalis, pumasok siya sa kanilang kwarto. Sa side table ni Marco, nandoon pa rin ang picture frame nilang dalawa. Kinuha niya ang wedding ring sa kanyang daliri. Pinagmasdan niya ito sa huling pagkakataon. Ang simbolo ng mga pangakong napako, hindi niya ito ibinato. Hindi niya ito sinira. Dahan-dahan at may bigat sa puso, ipinatong niya ito sa ibabaw ng salamin ng picture frame. Isang tahimik na pamamaalam. Isang senyales na tapos na ang lahat. Pagkatapos noon, hindi na siya lumingon pa. Dala ang maliit na maleta at ang business card. Tinungo niya ang address sa Makati. Isang mataas na gusali na gawa sa salamin at bakal. Puno ng kaba, pumasok siya sa lobby. LCS Consulting. Basa niya sa direktoryo. 24th floor. Pagdating niya sa opisina, isang modernong reception area ang sumalubong sa kanya. Malinis, tahimik, propesyonal, malayong-malayo sa gulo ng kanyang personal na buhay. "Good morning, ma'am. How can I help you?" Bati ng receptionist. May business card na ibinigay sa akin." Nauutal na sabi ni Elara, sabay abot ng card. "Hindi ko alam kung para saan ito pero kinuha ng babae ang card at tiningnan ito." "Elara," sabi nito na may ngiti, na para bang normal lang ang lahat. "Please proceed to the HR department. They will assist you with your application." Naguguluhan man, sumunod si Elara. Sa loob ng HR office, isang babae ang sumalubong sa kanya. Pinaupo siya at binigyan ng application form. "Pero wala akong dalang resume," sabi ni Elara. "It's okay. Just fill this up. The CEO left instructions," sagot ng HR manager, na lalong nagpadagdag sa kanyang pagtataka. Sino ang misteryosong CEO na ito? Sa interview, naging tapat si Elara. Sinabi niyang 5 taon siyang naging full-time housewife, pero ipinakita rin niya ang kanyang talino at ang mga dati niyang karanasan bago siya ikasal. Hindi siya nagmakaawa. Hindi siya nagpakita ng kahinaan. Ang nandoon ay isang babaeng determinadong magsimula muli. Sa huli, natanggap siya. Hindi isang mataas na posisyon, isang simpleng administrative assistant. Pero para kay Elara, ito ay isang yaman, isang bagong simula. Ang unang linggo niya sa trabaho ay naging kanlungan niya. Ang mga simpleng gawain, pagsagot ng telepono, pag-aayos ng mga dokumento, pagtimpla ng kape, ay naging therapy niya. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niyang may silbi siya. May halaga siya na hindi nakadepende sa pagmamahal ng isang lalaki. Hindi niya namamalayan, pero mula sa bintana ng opisina sa dulo ng pasilyo, palagi siyang pinagmamasdan ng isang pares ng mga mata. Si Liam, ang CEO ng kumpanya, ay nakatayo doon, hawak ang isang tasa ng kape. Nakikita niya ang determinasyon sa bawat kilos ni Elara. Nakikita niya ang unti-unting pagbabalik ng liwanag sa mga mata nito. At sa tuwing nakikita niya iyon, isang maliit na ngiti ang sumisilay sa kanyang mga labi. Isang hapon, habang abala si Elara sa kanyang mesa, isang text message ang dumating sa cellphone ni Marco. Galing ito kay Isabel. "Marco, nakitangga pinsan ko. May trabaho na si Elara sa isang kumpanya sa Makati." Mabilis na tumawag si Marco kay Isabel. "Hayaan mo na siya, Bella. Mas mabuti na yan para may pagkaabalahan siya at tigilan na tayo." Sa kabilang linya, isang mapanuyang tawa ang narinig. "Hayaan." "Marco, mahal, hindi mo pa ba ako kilala?" sabi ni Isabel. Ang boses ay matamis pero puno ng kamandag. "Hindi ko hahayaang maging masaya yan. Ang kapayapaan ay isang bagay na maramot.
Akala ni Elara ay natagpuan na niya ito sa apat na sulok ng kanyang maliit na cubicle sa bawat pag-type sa keyboard at sa bawat pag-ring ng telepono. Pero ang kapayapaan pala ay parang isang manipis na salamin, madaling mabasag. Nagsimula sa mga pabulong na usapan. Sa tuwing papasok siya sa pantry para magtimpla ng kape, biglang humihinto ang kwentuhan ng mga kasamahan niya. Ang mga ngiting dati abot tenga ay napapalitan ng mga alanganing tango. May mga matang sumusunod sa kanya, puno ng awa at pag-uusisa. Isang araw, habang nasa banyo, narinig niya ang dalawang babae mula sa kabilang cubicle. Siya yung bago sa admin, di ba? Sabi ng isa. Oo. Kawawa naman, no? Narinig ko sa taga-kabilang department. Iniwan daw ng asawa kasi medyo may sira sa ulo. Depressed daw. Talaga? Grabe. Kaya pala parang laging malalim ang iniisip. Napahawak ng mahigpit si Elara sa lababo. Ang mga salitang sira sa ulo ay parang lason na muling gumapang sa kanyang sistema. Alam niya kung kanino galing ang mga kwentong iyon. Isa lang ang taong may kakayahang magkalat ng ganoong kasinungalingan. Si Isabel. Hindi niya hinayaan ang sarili niyang masira. Pinilit niyang magtrabaho ng mas maayos. Pinilit niyang ngumiti kahit na nararamdaman niya ang mga tusok ng bawat tingin. Ipinangako niya sa sarili, hindi na siya babagsak, hindi na muli. Ngunit isang hapon, ang anino ng kanyang nakaraan ay hindi na lang basta bulong. Nagpakita ito ng buong buo. Tumawag ang receptionist sa kanyang local line. Miss Elara, may bisita po kayo sa lobby. Mr. Marco daw po. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga kamay at ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Anong ginagawa nito dito? Pakisabi. Sandali lang. Sagot niya. Sinisikap na kalmahin ang sarili. Ayaw niyang gumawa ng eksena sa opisina. Nagpaalam siya sa kanyang supervisor at bumaba. Sa halip na sa lobby, niyaya niya si Marco sa isang coffee shop sa tapat ng gusali. Isang lugar na pampubliko. Isang lugar kung saan hindi ito makakapang-abuso. Naupo sila sa isang mesa sa may sulok. Si Marco, nakasuot ng mamahaling damit, mukhang presko at walang problema. Samantalang si Elara, kahit simple lang ang suot na office attire, ay may daladalang dignidad na hindi nakikita sa kanya dati. Hindi siya nagsalita, hinintay niyang si Marco ang maunang magsalita. Kamusta ka na? Tanong nito. Ang tono ay pilit na ginagawang palakaibigan. Okay lang ako. Anong kailangan mo, Marco? Diretsyong tanong ni Elara. Wala na siyang panahon para sa mga pagkukunwari. Napangiti ng bahagya si Marco, tila hindi inaasahan ang pagiging prangka niya. Walang paligoy-ligoy. May inilabas si Marco mula sa kanyang leather briefcase. Isang makapal na sobrang puti, dahan-dahan niya itong inilapag sa mesa at itinulak palapit kay Elara. Divorce papers? Sabi nito, ang boses ay malamig at praktikal para matapos na ang lahat ng gulo. Pinirmahan ko na. Pirma mo na lang ang kulang. Parang may humaplos na yelo sa puso ni Elara. Kahit inaasahan na niya, masakit pa rin palang makita. Ang papel na iyon ang opisyal na katapusan ng lahat ng kanilang pinagsamahan. Ang huling tali na nag-uugnay sa kanila ay handa ng putulin. Tiningnan niya si Marco. Naghihintay ito ng reaksyon. Marahil ay inaasahan nitong iiyak siya, magmamakaawa o magwawala. Ngunit ang Elara na kaharap niya ngayon ay hindi na ang babaeng iniwan niya sa gitna ng sala. Kalmado niyang kinuha ang sobre. Binuksan niya ito at inilabas ang mga papel. Tiningnan niya ang mga linya kung saan kailangan niyang pumirma. May ballpen ka? Tanong niya. Ang boses ay matatag. Natigilan si Marco. Halata ang gulat sa kanyang mukha. Ganun lang yon. Wala ka man lang sasabihin? Tumingin si Elara sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, wala na siyang nakitang sakit o pagmamahal. Ang nakita niya lang ay isang estranghero. Ano pa bang dapat kong sabihin? Sabi niya.
Kumuha siya ng ballpen mula sa kanyang bag at walang pag-aalinlangang pinirmahan ang bawat pahina. Pagkatapos, isinara niya ang sobre at itinulak ito pabalik kay Marco. "Salamat, Marco," sabi niya, at sa mga salitang iyon, naramdaman niya ang paggaan ng kanyang dibdib. "Salamat, dahil sa wakas, pinalaya mo na ako." Ang salitang pinalaya ay tila isang sampal para kay Marco. Biglang nag-iba ang kanyang itsura. Nawala ang pagkukunwaring kabaitan at lumabas ang tunay na kulay nito, ang arogansya at galit. "Pinalaya?" Tumawa ito ng mapakla. "Huwag kang magkunwari na matapang ka, Elara. Alam nating dalawa na wala kang kwenta kung wala ako. Tingnan mo yung sarili mo. Sa tingin mo magiging masaya ka sa ganitong buhay?" Itinuro nito ang paligid ng simpleng coffee shop. "Huwag kang mag-alala. Hindi ka pababayaan ni Bella," sabi niya. "Tutulungan ka pa rin daw niya kahit ganyan ka na." Ang pagbanggit sa pangalan ni Isabel ang nagpatigas sa puso ni Elara. "Hindi ko kailangan ng tulong ninyo," mariin niyang sabi. "Excuse me, may problema ba dito?" Isang boses, kalmado pero may bigat, ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Sabay silang napalingon ni Marco. Nakatayo sa tabi ng kanilang mesa ang isang lalaki. Matangkad, nakasuot ng simpleng polo shirt pero bakas ang kalidad, at may hawak na tasa ng kape. Ito yung lalaking madalas niyang nakakasalubong sa hallway ng opisina. Ang lalaking palaging tumatango sa kanya bilang pagbati. "Sino ka ba? Huwag kang makialam dito. Usapang mag-asawa to." Galit na sabi ni Marco. Hindi natinag ang lalaki. Tumingin ito mula kay Marco patungo kay Elara na nakaupo lang ng tahimik. "Hindi na yata kayo mag-asawa," sabi nito. Napansin ang mga papel sa mesa. "At mukhang hindi komportable ang isa sa mga kasamahan ko sa trabaho sa paraan ng pakikipag-usap mo." Ang salitang kasamahan sa trabaho ay nagbigay ng proteksyon kay Elara. Tiningnan ni Marco ang lalaki mula ulo hanggang paa. Tila sinusukat ito. Nang makita nito ang kumpiyansa at autoridad sa tindig ng estranghero, tila umurong ang dila nito. Naiinis na natalo. Tumayo si Marco ng padabog. Dinuro niya si Elara. "Sa tingin mo tapos na tayo?" "Hindi pa." "Elara," banta nito, ang bawat salita ay puno ng pagbabanta. "Pagsisisihan mo to." Pagkasabi noon, mabilis itong tumalikod at halos patakbong umalis sa coffee shop. Iniwan ang mabigat na katahimikan sa kanilang mesa. Ang pagpirma sa divorce papers ay nag-iwan kay Elara ng kakaibang pakiramdam. May kirot, oo, pero kasabay nito ay isang pakiramdam ng kalayaan. Tila isang mabigat na kadena ang natanggal sa kanyang mga paa. Ang lalaking tumulong sa kanya sa coffee shop, na nalaman niyang nagngangalang Liam, ay naging isang palaisipan sa kanyang isip. Pero pinili niyang huwag na itong masyadong pagtuunan ng pansin. Ang mahalaga ay ang kanyang bagong buhay. At ang bahagi ng pagsisimula ng bagong buhay ay ang tuluyang paglimot sa nakaraan. Isang Sabado ng hapon, sa kanyang maliit pero maaliwalas na apartment, hinarap niya ang huling kalaban. Isang lumang karton na puno ng mga gamit na dinala niya mula sa dati nilang bahay. Ito na ang huling koneksyon niya sa dati niyang buhay. Oras na para maglinis at tuluyang mag-move on. Habang isa-isa niyang inilalabas ang laman, bumabalik ang mga alaala, ang mga lumang libro niya noong college, bago pa niya makilala si Marco. Ang mga litrato nila noong nagsisimula pa lang sila, mga ngiting totoo at mga matang nangangarap. Hindi na siya umiyak. Tinitingnan niya ang mga ito na parang nanonood ng isang lumang pelikula tungkol sa buhay ng ibang tao. Isang kwentong may malungkot na katapusan. Sa ilalim ng kahon, sa loob ng isang maliit na pouch na puno ng mga lumang ballpen at kung ano-anong abubot, isang lumang USB flash drive. Kulay itim. Pamilyar ito sa kanya.
Kay Marco ito. Madalas nitong gamitin para sa mga presentasyon sa trabaho noon. Marahil ay naiwan lang sa mga gamit niya nang hindi sinasadya, balak na sana niyang itapon. Pero may kung anong nag-udyok sa kanya na huwag itong gawin. Isang kuryosidad, isang huling sulyap sa buhay ng lalaking minsan niyang minahal ng buong puso. Wala namang masama kung titingnan ko lang, bulong niya sa sarili. Isinaksak niya ang USB sa kanyang laptop. Nang bumukas ang folder, puro mga pangalan ng trabaho ang nakita niya. Company Reports 2019, Marketing Proposals, Client List. Walang interesante. Isang bahagi niya ang nakahinga ng maluwag. Akmang tatanggalin na niya ito nang may isang folder na nakaagaw ng kanyang pansin. Ang pangalan nito, Backup. Personal. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahan niyang ni-double-click ito. Ang laman, 2 pang folder, photos at emails. Naramdaman niya ang pamilyar na kaba. Binuksan niya ang photos. Daan-daang litrato ang laman. Mga litrato ni Marco kasama ang mga kaibigan. Mga litrato mula sa mga company outing. At napahinto sa paghinga si Elara. Mga litrato ni Marco at Isabel. Hindi lang basta magkaibigan, kundi mga litratong may mali siya. Isang litrato kung saan nakaakbay si Marco kay Isabel sa tabing dagat. Magkadikit ang kanilang mga pisngi. Ang araw ay palubog sa kanilang likuran. Isa pang litrato sa isang party, kung saan magkayakap sila at may ibinubulong si Marco sa tenga ni Isabel. At ang pinakamasakit sa lahat, isang litrato nilang dalawa na magkahalik. Hindi sa pisngi, kundi sa labi. Isang halik na puno ng pagnanasa. Nagsimulang manlabo ang kanyang paningin, pero hindi dahil sa luha, kundi dahil sa galit. Tiningnan niya ang petsa kung kailan kinunan ang mga litrato. Ang isip niya ay mabilis na nag-compute. Liang Tsenling issue ba? Liang Tsenling issue jo? 6 na taon na ang nakalipas. 1 taon. 1 taon bago pa sila ikasal ni Marco. Noong mga panahong ipinakikilala pa lang ni Marco si Isabel sa kanya bilang best friend nito. Parang binuhusan ng nagyayelong tubig ang buong katauhan ni Elara. Ang hininga niya ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang buong pagsasama nila, ang pagkakaibigan nila ni Isabel, lahat ay isang malaking kasinungalingan. Pinagplanuhan, isang mahabang palabas kung saan siya ang naging tanga at walang kamalay-malay na bida. Nanginginig ang kanyang kamay habang binubuksan ang folder ng emails. Ang laman nito ay mas masahol pa. Mga palitan ng mensahe, mga tawagan nila na may Marco at may Bella, mga plano, mga pangarap na binuo nila habang siya ay abala sa pagbuo ng pangarap kasama si Marco. Isang email mula kay Isabel ang halos magpasuka sa kanya. Ang petsa, 1 linggo bago ang kasal nila ni Marco. Are you sure about this, Marco? Paano kung malaman niya? Paano ako? Ang sagot ni Marco, don't worry, my Bella. Part of the plan ito. Si Elara, madali lang yan. Mahal na mahal ako nun. Hindi mag-iisip yon ng masama. Trust me. Sa huli, tayo pa rin. Doon na nagsara ang puso ni Elara. Ang sakit ay napalitan. Hindi na ito lungkot. Hindi na ito panghihinayang. Ito ay puot. Isang dalisay at nag-aapoy na puot. Walang luhang pumatak. Sa halip, isang malamig na ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Ang ngiti ng isang taong sa wakas ay naliwanagan. Ang ngiti ng isang taong handa ng lumaban. Hindi pala ako ang baliw, sabi niya sa kanyang isipan. Sila. Sila ang mga halimaw. Binuksan niya ang kanyang sariling email. Gumawa siya ng bagong mensahe. Sa tuline, tinipay niya ang email address ni Marco. Pagkatapos, ang email address ni Isabel. Sa subject line, 3 salita lang ang inilagay niya.
Alam ko na ang lahat. Wala siyang isinulat sa body ng email. Nag-attach siya ng isang file. Ang litrato nilang dalawa sa tabing dagat, 6 na taon na ang nakalipas. Ang litrato na nagpapatunay sa lahat na patitig siya sa send button. Huminga siya ng malalim at dahan-dahan. Buong diin niya itong pinindot. Ang tunog ng pag-click ng mouse ay parang putok ng baril sa katahimikan ng kanyang apartment. Ang laro ay nagsimula na, at sa pagkakataong ito, hindi na siya ang magiging taya. Ang katahimikan matapos niyang isend ang email ay mas nakakabingi kaysa sa sigawan. Inasahan ni Elara ang isang galit na tawag, isang pagsabog, isang pagtanggi. Pero ang sumunod na 2 oras ay purong katahimikan. Alam niya kung bakit. Nag-usap sila. Nagpaplano. Nang sa wakas ay tumunog ang kanyang cellphone. Hindi siya nagulat. Si Marco. Elara. Sabi nito sa kabilang linya. Wala na ang dating galit o pagmamataas. Ang naroon ay isang pilit na pinapakalmang kaba. Mag-usap tayo. Please. Naramdaman ni Elara ang pagbabago ng hangin. Dati, siya ang nagmamakaawa. Sige. Sagot niya. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Sa Valentinos. Bukas. Lunch. Pinili niya ang lugar na iyon ng sadya. Kinabukasan, dumating siya sa restaurant ng mas maaga. Isang mamahaling lugar na puno ng mga taong abala sa kani-kanilang masayang buhay. Naupo siya sa isang table for 3 at kalmadong naghintay. Hindi na siya ang babaeng umiiyak sa parke. Ang Elara na nakaupo doon ngayon ay isang reyna na naghihintay sa pagsuko ng kanyang mga kalaban. Dumating sila ng sabay. Si Marco at si Isabel, magkahawak ang kamay. Parang isang mag-asawang papasok sa sarili nilang teritoryo. Pero nakita ni Elara ang panginginig ng kamay ni Isabel at ang pamumutla sa mukha ni Marco. Naupo sila sa harap niya. Ang katahimikan sa kanilang mesa ay parang isang makapal na pader sa gitna ng masayang ingay ng restaurant. Anong gusto mong pag-usapan? Basag ni Marco sa katahimikan. Tiningnan sila ni Elara. Isa-isa. Tila sinusuri ang bawat hibla ng kanilang pagkukunwari. Gusto kong marinig mula sa inyo. Simpleng sabi niya. Lahat nagkatinginan ang dalawa at doon, sa isang iglap, nakita ni Elara ang pagbabago sa mukha ni Isabel. Nawala ang pagkukunwaring awa at pag-aalala. Napalitan ito ng isang malamig at mapanuyang ngiti. Sige, sabi ni Isabel, sumandal sa upuan na parang pagod na sa pag-arte. Gusto mong malaman ang totoo? Oo, Elara. Totoo lahat. Bago pa man kita makilala. Kami na ni Marco. Bawat salita ay parang isang patalim. Pero hindi na nagpakita ng sakit si Elara. Ang galing ninyong artista. Sabi niya. May bahid ng sarkasmo, tumawa si Isabel. Isang tawang walang saya. Hindi kami artista, Elara. Ikaw ang nanonood. Ang dali-dali mong paniwalain. Bawat ngiti ko, bawat yakap, bawat payo ko sa'yo bilang best friend. Naniwala ka. Alam mo kung bakit? Kasi yan ang gusto mong makita. Ang isang perpektong buhay. Huminga ng malalim si Isabel. Tila ninanamnam ang bawat sandali. Minahal ko si Marco. At minahal niya ako. Pero kailangan niya ng isang bagay na hindi ko maibigay noon. Pera, katatagan, at yun ka, Elara. Ikaw ang naging tulay niya. Ang tangang-tanga at mayamang tulay. Tumingin si Elara kay Marco, naghihintay ng pagtanggi, ng kahit anong salita para ipagtanggol ang kahit katiting na natitirang alaala ng kanilang pagsasama. Pero si Marco ay nakayuko lang. Tama siya, Elara. Bulong nito, hindi makatingin sa kanya. Baon ako sa utang noon dahil sa maling investment. Si Bella, ang pamilya niya. Sila ang sasalo sa akin ngayon. Parang gumuho ang sahig sa ilalim ni Elara.
Hindi lang pala ito tungkol sa pag-ibig. Tungkol din ito sa pera. Ginamit siya, naging isang kasangkapan para sa kanilang mga plano. Kaya pala, halos pabulong na sabi ni Elara. Kaya pala ganoon na lang ang pagpapaniwala ninyo sa akin na nababaliw ako para itago ang lahat ng ito. Exactly. Sabi ni Isabel, ang boses ay matalas. At muntik ka nang maniwala, di ba? Naramdaman ni Elara ang galit na umaakyat mula sa kanyang sikmura. Ngayon, alam ko na ang totoo at malalaman din ito ng lahat. Tumawa ulit si Isabel. Mas malakas ngayon. Napatingin ang ilang tao sa kabilang mesa. Subukan mo. Hamon nito. Ang mga mata ay nang aalipusta. Gamitin mo yang mga lumang litrato na yan. The moment you do, I will make one phone call. Ang pamilya ko, kilala sa buong Makati. Sisiguraduhin kong wala kang makukuhang trabaho kahit saan. Sisiguraduhin kong itatakwil ka ng lahat ng nakakakilala sa'yo. Gagawin kitang isang pulubi. You think you've lost everything? Elara, hindi mo pa nakikita kung paano ako kumuha ng isang bagay hanggang sa maging abo na lang ito. Ang banta ay malinaw. Ang lamig nito ay gumapang sa buong katawan ni Elara. Hawak niya ang katotohanan. Hawak niya ang ebidensya. Pero ano ang laban niya sa kapangyarihan at pera? Tumingin siya sa dalawang taong nasa harap niya. Ang lalaking minahal niya at ang babaeng tinuring niyang kapatid. Nakita niya sila ngayon sa tunay nilang anyo. Mga halimaw na nakangiti. Tumayo si Elara. Hindi na siya nagsalita. Wala nang dapat pang sabihin. Habang naglalakad siya papalabas ng restaurant, papalayo sa kanilang mga mapanuyang tawa, naramdaman niya ang bigat ng kanyang pagkatalo. Hawak niya ang espada ng katotohanan, pero nakatali ang kanyang mga kamay. Nasa kanya ang lahat ng ebidensya, pero sa isang iglap, naramdaman niyang mas wala siyang laban kaysa noong una. Nakatayo siya sa gilid ng isang abalang kalsada sa Makati. Napapalibutan ng libu-libong tao, pero hindi pa siya kailanman naging ganito ka nag-iisa. Ang apartment ni Elara ay naging isang kulungan. Ang apat na sulok nito ay tila humihigpit. Sinasakal siya ng mga alaala ng pag-uusap kanina. Ang tawa ni Isabel, ang banta nito, ang pananahimik ni Marco. Naupo siya sa dilim, pinagmamasdan ang mga ilaw ng syudad mula sa kanyang bintana. Ang bawat kumikinang nagusali ay isang paalala ng kapangyarihan at impluwensya, mga bagay na wala siya. Gagawin kitang isang pulubi. Ang mga salita ni Isabel ay parang lason na paulit-ulit na tumutulo sa kanyang isipan. Hawak niya ang katotohanan, pero ang katotohanan ay walang silbi kung walang makikinig. Napatingin siya sa kanyang laptop na nakabukas pa rin. Ang trabaho niya. Ang nag-iisang bagay na nagbibigay sa kanya ng pag-asa at dignidad sa nakalipas na mga linggo. Ngayon, pati iyon ay gagamitin laban sa kanya. Hindi niya hahayaang mangyari iyon. Hindi niya hahayaang madamay ang kumpanyang nagbigay sa kanya ng pagkakataon. Mayroon lang siyang isang paraan para protektahan ito. Ang pag-alis, binuksan niya ang isang bagong dokumento. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang nagtatype siya. Dear Sir, Mom, please accept this letter as formal notification that I am resigning from my position as Administrative Assistant at LCS Consulting, effective immediately. Thank you for the opportunity you have given me. Sincerely, Elara Santos. Maikli, formal, walang emosyon. Itinatago nito ang lahat ng sakit at pagkabigo na nararamdaman niya, ang pagsuko. Akmang ipiprint na niya ito nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nag-alinlangan siyang sagutin, pero may kung anong nagtulak sa kanya. Hello? Good afternoon, Miss Elara Santos. Isang boses ng babae, formal at profesional. This is Liza, the Executive Secretary from the CEO's office. Napahawak ng mahigpit si Elara sa telepono. Ito na ba? Ganito kabilis? Yes. This is she, sagot niya.
Sinisikap na itago ang panginginig ng kanyang boses. The CEO would like to see you in his office. Now, if you don't mind. Hindi ito isang pakiusap. Isa itong utos. Bumalik siya sa opisina na parang naglalakad papunta sa sarili niyang bitayan. Ang bawat hakbang sa mahabang pasilyo patungo sa opisina sa dulo ay parang 1 kilometro. Ang pinto na gawa sa dark wood ay tila isang malaking pader na naghihiwalay sa kanya mula sa kanyang huling hatol. Kumatok siya. "Come in!" Isang boses mula sa loob. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura at pumasok. Ang opisina ay malaki at elegante. Mula sa malaking bintanang salamin sa likod ng mesa, tanaw ang buong Makati. Nakatalikod ang malaking leather chair, kaya't hindi niya makita kung sino ang nakaupo. "Sir, pinapatawag niyo daw po ako?" Nagsimula siya. Handa nang ilahad ang kanyang pagbibitiw. Dahan-dahang umikot ang upuan at huminto ang pag-inog ng mundo ni Elara. Ang lalaking nakaupo doon, ang CEO ng kumpanyang pinapasukan niya, ay si Liam. Ang lalaki mula sa coffee shop. Natulala si Elara. Hindi siya makapagsalita. Ang isip niya ay nagpupumilit na pagtagpi-tagpiin ang lahat. Ang business card, ang driver sa parke, ang pagtulong sa coffee shop, lahat ay konektado. "Maupo ka, Elara," sabi ni Liam. Ang boses ay kalmado pero may bigat. Parang robot na sumunod si Elara. Naupo sa upuan sa harap ng mesa. "Alam ko ang nangyari kanina sa restaurant," diretsyong sabi ni Liam na lalong ikinagulat niya. "Paano?" Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. "Noong gabing nakita kita sa parke, hindi iyon aksidente." Pag-amin ni Liam. "May masama akong kutob tungkol kay Marco noon pa man. May mga negosyo kami dati na hindi natuloy dahil sa questionableng paraan niya. When I saw you that night, so broken, I asked my people to look into him para lang masigurado na ligtas ka." Nagpatuloy si Liam. "Ang nalaman namin ay mas malala pa sa inaasahan ko." May inilapag si Liam na isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa at itinulak ito palapit sa kanya. Hindi lang tungkol sa babae ang problema ni Marco, Elara. Iyan ang totoong dahilan kung bakit kailangan niya ang pera ng pamilya ni Isabel. Nanginginig ang mga kamay ni Elara habang binubuksan ang folder. Ang laman, mga bank statement, mga kopya ng mga pekeng dokumento, mga email, lahat ay ebidensya. Ebidensya ng pandaraya. Ninanakawan pala ni Marco ang sarili niyang kumpanya. Gumagawa ng mga ghost project para makakuha ng pondo mula sa mga investor. Ang mga utang niya ay hindi lang dahil sa maling investment, kundi dahil sa panloloko. Ito ang dahilan, bulong ni Elara. Napatingin siya kay Liam. At sa unang pagkakataon, ang mga luhang pumatak mula sa kanyang mga mata ay hindi luha ng sakit, kundi luha ng paglaya. "Their power over you comes from money and influence," sabi ni Liam. Ang mga mata ay seryoso. "This," itinuro niya ang folder, "is the truth. And the truth, Elara, is a power they cannot fight." Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Tinitigan ni Elara ang lalaki sa kanyang harapan. Isang estranghero na gumawa ng lahat ng ito para sa kanya. "Bakit? Bakit mo to ginagawa?" Isang matagal na katahimikan ang namagitan bago sumagot si Liam. "Dahil nakita ko sa iyo ang isang bagay na minsan na ring nawala sa akin," sabi nito. May bahid ng lungkot sa boses. "At ayokong makita na tuluyan itong mamatay." Lahat ng tao may karapatang bumangon. Tumayo si Liam. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa mesa. "Handa ka na bang lumaban?" tanong niya kay Elara. Dahan-dahang tumango si Elara. Pinupunasan ang kanyang mga luha.
Ang apoy na akala niya'y namatay na ay muling nagliyab sa kanyang puso. Ngumiti si Liam. Nagdial siya ng isang numero. "Hello!" sabi niya sa telepono. Ang tingin ay nakatuon pa rin kay Elara. Oras na. Simulan na ang plano. Nasa loob ng kanyang magarbong opisina si Marco. Nakataas ang mga paa sa mesa habang kausap sa telepono si Isabel. Nagtatawanan sila. Ang paghaharap nila kay Elara kahapon ay isang malaking tagumpay para sa kanila. Ang itsura niya kahapon, di ba? Parang basang sisiw, sabi ni Isabel sa kabilang linya. May halong panunuya. Akala niya talaga may laban siya sa atin. Sinabi ko na sa kanya dati, wala siyang kwenta kung wala ako. Mayabang na sagot ni Marco. Iniikot-ikot ang isang mamahaling ballpen sa kanyang mga daliri. Ngayon, napatunayan na natin. By the way, my Bella, aprobado na ng bangko ang loan na inaplayan ko gamit ang collateral ng pamilya mo. Malapit na nating makuha ang bagong kondo. See? I told you. Basta magkasama tayo, walang imposible. Malambing na sagot ni Isabel. Sige na, my Marco, I have a meeting. I'll see you later. I love you. I love you too, sabi ni Marco. At ibinaba ang telepono. Isang ngiti ng tagumpay ang nasa kanyang mga labi. Nasa kanya na ang lahat. Ang babaeng gusto niya. Ang perang kailangan niya. Ang buhay na pinapangarap niya. Ngunit ang ngiting iyon ay biglang naglaho nang bumukas nang malakas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok ang kanyang sekretarya, namumutla at nanginginig. Sir, Marco, may mga tao po sa labas. Mula sa NBI, hindi pa man nakakasagot si Marco ay sunod-sunod nang pumasok ang mga lalaking nakauniporme kasama ang ilang mga lalaking naka-Amerikana na halatang mga abogadong galit. Mr. Marco de Guzman? Sabi ng isa sa mga ahente. You are under investigation for syndicated estafa and fraud. What? Anong pinagsasasabi niyo? Sigaw ni Marco, napatayo. Kasabay nito, nagsimulang mag-ring nang walang tigil ang kanyang telepono. Ang mga pangalan ng kanyang mga investor. Ang pangalan ng manager ng bangko. Isang kaguluhan ang sumiklab sa buong palapag. May mga nag-uusap, may mga sumisigaw, may mga empleyadong umiiyak. Ang kumpanyang itinayo ni Marco mula sa kasinungalingan ay guguho sa loob lamang ng ilang minuto. Sa gitna ng kaguluhan, tinawagan niya si Isabel. Bella! Tulungan mo ako! Andito ang NBI! Natatarantang sabi niya, isang mahabang katahimikan ang sumagot mula sa kabilang linya. Bella? Nariyan ka pa ba? Oo, Marco, narinig ko. Sagot ni Isabel. Ang boses ay kakaiba. Malamig. Walang bakas ng pag-aalala. Well, good luck with that. Anong good luck? Kailangan kita. Ang pamilya mo. Di ba sabi mo? Isang tawang mapakla ang pumutol sa kanyang sinasabi. Ang sabi ko, sasagipin kita. Pero hindi ko sinabing, lulubog ako kasama mo. Marco, gumising ka. Bakit ko isasakripisyo ang pangalan ng pamilya ko para sa isang talunang katulad mo? Pero, mahal mo ako. Halos pabulong na sabi ni Marco. Hindi makapaniwala sa naririnig. Mahal ko ang pera mo, Marco. Ang kapangyarihan mo. Ang ideya ng pagkapanalo laban kay Elara. Pagtatapat ni Isabel, ang bawat salita ay parang yelo. Pero ngayong wala ka ng pera, wala ka ng kapangyarihan, at talo ka na sa laro. Ano ka pa? Isa ka na lang problema. Huwag mo na akong tatawagan. Click. Ibinaba ni Isabel ang telepono. Napaupo si Marco sa kanyang upuan. Tulala. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng kanyang ninakaw at niloko ay naglaho sa isang iglap. Ang babaeng pinagpalit niya sa lahat ay iniwan siya sa ere. Wala na siyang para. Wala na siyang kapangyarihan. Wala na siyang Isabel.
Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng gumuguhong mundo na siya mismo ang lumikha. Pov. Nasa kanyang cubicle si Elara, pilit na itinuon ang atensyon sa trabaho, ngunit ang isip niya ay lumilipad. Ang kaba at takot ay hindi pa rin nawawala. Paano kung tama si Isabel? Paano kung bukas, pagpasok niya ay sasalubungin siya ng isang termination letter? Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang mensahe. Mula kay Liam. Ang laman. Tatlong salita lang. Tapos na ang lahat. Napapikit si Elara. Huminga siya ng malalim at naramdaman niya ang isang bigat na tila nabunot mula sa kanyang dibdib. Isang bigat na ilang taon na niyang pinapasan. Hindi siya nakaramdam ng saya. Hindi siya nakaramdam ng paghihigante. Ang naramdaman niya ay kapayapaan. Kinagabihan, pagkatapos ng trabaho, sinundo siya ni Liam, hindi sa opisina, kundi sa isang lugar malapit doon. Dinala siya nito hindi sa isang mamahaling restaurant, kundi sa isang tahimik na beach sa labas ng syudad. Naglakad sila sa dalampasigan, ang kanilang mga paa ay lumulubog sa basang buhangin. Ang tunog lang ng mga alon at ang malamig na hangin ang kanilang kasama. Ayos ka lang? Tanong ni Liam. Tumango si Elara. O, sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, pakiramdam ko ayos lang ako. Nagpatuloy sila sa paglalakad ng tahimik. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita ulit si Liam. Alam mo, minsan na rin akong nasaktan ng sobra. Pag-amin nito. Ang tingin ay nasa malayo. Ang akala kong babaeng pakakasalan ko, iniwan ako para sa mas mayaman. Matagal akong naging sarado. Matagal akong natakot na magtiwala ulit. Akala ko, hindi na ako muling maniniwala sa pag-ibig. Huminto ito sa paglalakad at humarap sa kanya. Ang mga ilaw mula sa kalayuan ay nagbibigay ng malambot na liwanag sa mukha nito. Pero noong nakita kita, noong nakita ko kung paano ka bumangon sa kabila ng lahat, tinulungan mo akong maniwala ulit, Elara. Pinakita mo sa akin kung ano ang tunay na katatagan. Naramdaman ni Elara ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Dahan-dahan, iniabot ni Liam ang kamay nito at marahang hinawakan ang kamay niya. Ang init ng palad nito ay tila isang ligtas na kanlungan. Pahintulutan mo akong maging dahilan ng mga ngiti mo mula ngayon, sabi nito. Ang boses ay puno ng sinseridad. Pahintulutan mo akong ako naman ang mag-alaga sa'yo. 1 taon. 1 taon na ang lumipas. Ang umaga ni Elara ay hindi na nagsisimula sa bigat ng dibdib at sa mga tanong na walang kasagutan. Nagsisimula na ito sa amoy ng bagong timplang kape, sa halakhak ng isang munting bata, at sa mainit na yakap ng lalaking nagturo sa kanya kung paano muling magtiwala. Good morning, my loves! Bati ni Liam. Hinalikan siya sa noo bago kargahin ang kanilang 2 taong gulang na anak na si Lia. Dada! Masayang sigaw ng bata, sabay yakap sa leeg ng ama. Napangiti si Elara habang pinagmamasdan sila. Ang kanyang mag-ama, ang kanyang mundo, ang tahanan na binuo nila ay hindi kasing laki ng bahay nila ni Marco, pero puno ito ng isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Tunay na pagmamahal at kapayapaan. Pagkatapos ihatid si Lia sa eskwela at magpaalam kay Liam, dumiretso na si Elara sa kanyang sariling opisina. Hindi na siya isang administrative assistant. Dahil sa kanyang sipag at talino, at sa tulong at tiwala ni Liam, nagtayo siya ng sarili niyang maliit na events planning company. Unti-unti, nakikilala na ang kanyang pangalan sa industriya. Nasa loob siya ng kanyang sasakyan, abala sa pag-iisip tungkol sa isang board meeting mamayang hapon, nang huminto siya sa isang traffic light sa isang kanto sa Quezon City. Habang naghihintay, isang anino ang gumalaw sa gilid ng kanyang paningin. Isang lalaking payat, marungis ang damit, at magulo ang buhok ang kumakatok sa bintana ng katabing sasakyan
Nakalahad ang kamay, humihingi ng limos. Hindi niya sana ito papansinin, tulad ng ginagawa ng karamihan sa mga motorista, ngunit may kung anong pamilyar sa tindig nito. Sa paraan nito ng paggalaw at nang lumingon ito sa kanyang direksyon, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang marungis na mukha, ang mapupungay na mga mata na dati hinangaan niya. Ang mga labing dati hinalikan siya. Si Marco. Nagkatitigan sila sa loob ng ilang segundo na parang isang kawalang hanggan. Nakita ni Elara ang gulat sa mga mata ni Marco na mabilis na napalitan ng hiya at pagkatapos ay nang inggit nang makita nito ang maganda niyang sasakyan at ang maayos niyang kasuotan. Ano ang dapat niyang maramdaman? Naghanap si Elara ng galit sa kanyang puso. Wala. Naghanap siya ng tuwa dahil sa wakas ay nagbayad na ito sa kanyang mga kasalanan. Wala rin. Ang naramdaman niya ay isang biglaang awa. Isang munting kirot para sa lalaking minsan niyang minahal na ngayoy anino na lang ng kanyang dating pagkatao. Dahan-dahan siyang umiwas ng tingin. Hindi dahil sa galit o pagkasuklam, kundi dahil wala na siyang pakialam. Ang tingin niya ay napunta sa kanyang cellphone na nakamount sa dashboard. Ang wallpaper, isang masayang litrato nilang tatlo ni Liam at Leah sa tabing dagat, kuha noong nakaraang buwan. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting totoo, naging berde ang ilaw trapiko. Habang umaandar ang mga sasakyan, sinulyapan niya sa huling pagkakataon ang rearview mirror. Nakita niya si Marco, na ngayon ay isa na lang maliit na tuldok sa gitna ng abalang kalsada, na iwan sa nakaraan. Itinuon niya ang kanyang mga mata sa daan sa unahan. Hindi na siya ang Marco na minahal at iniyakan niya. At siya, hindi na siya ang Elara na sinaktan at iniwan nito. Ang kahirapan ni Marco ay hindi niya tagumpay. Ang tunay niyang tagumpay ay ang paghilom ng kanyang sarili, ang pagbangon mula sa abo, ang pagkatutong mahalin muli ang sarili bago ang iba. Sa kanyang isipan, isang huling salita, ang nabuo, malinaw at buo, natagpuan ko ang aking halaga. Hindi sa paghihiganti, kundi sa pagpapatawad sa aking sarili at sa muling pagmamahal. At itinuloy niya ang pagmamaneho, diretso sa kanyang bagong buhay. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ni Elara. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Mula sa unang patak ng luha ni Elara hanggang sa kanyang huling ngiti ng tagumpay, naramdaman namin ang inyong pakikiisa sa kanyang paglalakbay. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa amin. Isang paalala na sa bawat pagsubok, mayroong aral. At sa bawat pagbagsak, mayroong pagkakataong bumangon ng mas matatag. Ang kwento ni Elara ay higit pa sa isang kwento ng pagtataksil. Ito ay isang salaysay tungkol sa paghahanap ng sariling halaga, na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa paghihiganti, kundi sa kakayahang patawarin ang sarili at buksan muli ang puso para sa tunay na pagmamahal. Ano ang pinakapaborito ninyong aral mula sa kwentong ito? Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Nais naming marinig ang inyong boses. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento na aantig sa inyong mga puso. Ito ang inyong lingkod, Kwentong Puso TV.